Ang butang ug ang kabayo nabutahan ba? Wa ko kabaluan. Pero basta kay mga kaigsunan, gibutahan ang mga takay. Please strike these people. May gani kayo wa diya pilang kabayo. Ug ako to may ko Ginoo hastang kabayo butahi po. Oh. Taura ang gipabutahan. Nabuta sila. Okay. Igsoon. Naganite kaaway unya na saag ato silang giyahan. Tultulan nato siya. Brad, di ba na mao? Oh. Pastor, nga nung naging magka, niya, oh. O sila siya mingon ngadto kanila, dili ni maong dalan. Di ni maong syudad nga inyong gipangita. Dali, sunod mo na ko, kay ako mong dadon ngadto sa tao nga inyong gipangita. O si Elisha, nagiya kanila paingon sa Samaria. Nga naman, asa man si Elisha? Sa Dothan. Asa gidala? Sa Samaria. Ayaw. Dali mo. Paglinya mo. Maginunitay mo. Kaya kining naguna mo, akong gunitan. Mamaktas ta. Sige, lakaw ta. Akong gitanang sumapa mga kaigsunan. Okay. Unsa kalayo ang Dothan o ang Samaria. Okay? Ang Dothan o Samaria, adunay napulo ka kilometro. Igsoon ka ng napulo ka kilometro pagkadali ragit sakyon. Pero sulaig baktas. Sulaig baktas ang napulo ka kilometro. Ingnon ta mo, dili na dool kung baktaso. Ha? Napulo ka kilometro. Gibaktas na Elisha kauban sa mga sundalo, kabayo, karwahe. Kay sila nangadto sa Samaria. Ang ako mga kaigsoon naginete kaaway, atong iampo sila og maayong panglawas. Labi na bitaw og nakadungog ta nga nagmasakiton, atong iampo. Ginoo nakadungog ko. Nga katubitang nagtabi-tabi batok nako, nagsakit, ayuha siya Ginoo. Ginoo palihog, katong namintaha bitaw sa negosyo, nga nagsabot mi, nga magtungag ginansya o karon wa gyud ko mahatagi, Ginoo akong giampo. Nganong may umang ko, tanawa sila siya. Iampo na to ang naay mga balatian. Nga mga kaaway. O sa diha nga sila misulod na sa Samaria, si Elisha mingon, O Diyos! Ablihi ang mga mata sa mga tao, aron sila makakita. O ang Diyos may abli silang mga mata, o sila nagkakita og tanawa, tuwa sila sa tunga sa syudad sa Samaria. 2 Hari 6:20. Abi ni Magsyos, samtang nagbasa ko. Lahi ang pag-ampo ni Pastor Serrano. Ginoo, ayaw na lang uli ang ilang mga mata. Nabuta na ang kaaway. Nabuta na. No? Pero sa ampo ni Elisha, Ginoo, ibalik ang ilang igtatanaw. Wa ba mo'y nakuha ang leksyon? Nga kung ang atong kaaway na mga problema, kung atong kaaway naglisod sa panginabuhi, ato silang iampo mga kaigsoon. Ginoo, tabangi itong akong kaaway. Tabangi siya. Pero balokag sa atong himuon, di gyud ta mo ampo. Di po ta mo tunglo. Hilumilum rata. Pero naibala ko kung siya na singunaw na. Ang akong kalaban, na hospital ICU, mayon ta, o cancer na, mayon ta, hilom-hilom lang ta na. Pero mauna ang nagdilap sa atong hunang-huna, mga kaigsoon. Tawhanon ang atong pagbati. O ako magingong kaninyo, nga ang gidala ni Elisha gikan sa Dothan, nga mga sundalo paingon sa Samaria, alang kadako, mo itong pinakadako nga surrenderi, mga kaigsoon. Karon dagan nag-surrenderi sa Pilipinas. Naitag 200, naitag 300 nga mang surrender. Ha? Apan mga kaigsunan, hilaban kadaghan. Wala ko'y numero kung pila gyud ang nag-surrender mga kaigsunan. Wala. Kaya naging lang mga karahe o kabayo o great armies. Maro na gingon. Apan ako'y magkuhag basi sa 2 Hari, Kapitulo 6, versikulo 14. And they came by night and compassed the city about. Nagpadala ang hari og sundalo og sa
gilibutan ang syudad. Igsoon ka ng gilibutan ng syudad, banabana ni mo pila gyud kabo para nako daghan. Mao na yung Bible, great armies. O kini gidugangan nga nagingon gilibutan ng syudad. Makalibot ba og 8 ra kabo? Ha? Makalibot ba og 24 ra kabo? Di makalibot igsoon. Syudad sa Dothan gilibutan. Nganong nakalibot mga sundalo? Because there was a great army, mga kaigsoon, pagkadaghan. Largest surrenderies, mga kaigsunan. Great armies, naglibot sa syudad. Nagpasabot, mga kaigsunan, na daghan ang gipadala. Mao ni ang pinakadako nga surrenderi, mga kaigsunan, sa balaang kasulatan. Ha? Karon, nana, paminaw ninyo unsay ingon sa hari. Ibutan na ito nga kining hari. Tigulang sa iglesia tingali ni. Ha? Paminaw niyo. Og sa dihangang hari sa Israel nakakita kanila. Nga naana ang mga kaway. Mingo siya kang Elisha, amahan ko. Pamuspusa na ba ninamo? Amo ano ba rin silang pamunalan? Tanaw, kaduhag yun gibalik. Shall I strike them down? Shall I strike them down? Sa Biblia, kaduhagan na ibalik ang maura nga silutyan. Nagpasabot urgent. Dinalian. Pastor, niya naman ginaamong kalaban. Yung sabi na, pamunala na mo ni. Lutangon na mo ni. Pamuspusa na mo ni. Muni ang pagbati sa tao igsoon. Nga naanang higayon sa pagpanimulos sa kaaway. Ikaw ako mo ng atong nature. Nature nga makasala. Ang pagdilab sa atong kasuko sa mga tao nga nagperusyo ka na to, higayon na. Shall I strike them down? Shall I strike them down? Apurado yun mga kaisunan. Apurado yun. Tanawa ang gitubag ni Elisha. Ang gitubag ni Elisha was the unorthodox way. Huh? The unorthodox way in facing our enemies. Unsa man kining dili kasagaran, wala maandi nga mga pamagi. O sila siya mitubag, ayaw. Ayaw ninyong pasakiti. Ayaw ninyong bunali. Ayaw. Kaya ato na silang dinakpan. Di na kinahanglan nga sila pamatyon sa espada o sa mga ayaw. Daw akong nadungari. Ha? Niya na nga itong kalaban. Usama din na ito ni. Usama ni pahidaw itong hotel. Paminaw sa gingon ni Elisha. This is the unorthodox way. Set bread and water before them. And they may eat and drink and go to their master. Ayaw. Ang tanang bikire, kinahanglan tanang ilampan, dadun diri. Ang tanang bikire sa syudad, hakuto ng tanang panila diri. Kaya itong ipakaon, o ang tanan ninyong mga tubig diha sa inyong mga purifier nga mga kumpanya. Dada diri ninyo. Kaya atong paimnon kining atong kaway. That is an unorthodox way, mga kaigsoon. Pastilan, pakaunon hinog tinapay. Paimnon pag yung tubig. Di makasamot ang hari, mga kaigsunan. Ako ikumpisal ninyo. To be honest. Samtang nagabatbat ako ninyo, nini nga sugilanon, naglisod ko sa akong kaugalingon. Kung kaya ba na ako itratar ang akong kaway sama niini. Nabuta na. Ha? Mayo tato. Gihangyo sila siya nga ayaw sa paulig. Tanaw ka ato ng tinagsaw pamunan. I'm struggling kung kaya ba nina ako. Og samtang ako nagawali niini mga kaigsunan, nabalaka ko, basa nga akong gisulti, wan ako lakwi. Ngunit ang akong kabalaka.
If I cannot treat my enemies just like with Elisha, then what I'm talking is not what I'm walking. My talk is not my walk. Nagtuo ko nga kining akong kaso mo po ng inyong kaso. Nagtuo ko nga mo po ng inyong kaso, kaya ka nato di. Nga ito pang pagkano ng kalaban nato sa kinabuhi. Ha? Ato, babaring palanggan yung matawhana. Muni ang mga tao nga nagsakit ka nato. Muni ang mga tao nga nagpakaulaw ka nato, kaya gipang-rape ang atong mga anak. Hasta ang atong asawa nga mga batanon, gipang-rape niining walay ulaw nga mga Syrian. Elisha, pakauno nato na. Ang akong bugtong anak nga babae, gi-rape niya na o niya naghikog. Pakauno nako, may. Elisha, grabing kayod sa among pamilya o daro. Sa diha nga nag-ani nami, giatake kita sa Syria, gipangkawat ang tanan natong ani. Mo ni atong pakaunon o paimnon. I'm struggling with that, my dear brothers and sisters. Believe, I am struggling with that. Apan konsidera ang gisulti ni Martin Luther. Nga kung nakahigayon, nga imong mapildi ang imong kaaway, ayaw pildiha. Akong ikot pagbalik, ha? Okay. Para yun mabalik na. Another way that you love your enemy is this. When the opportunity presents itself for you to defeat your enemy, that is the time which you must not do it. So, wala pa mataw si Martin Luther. Sila siya mo na niya ang iyang theology. Nga ang paghigugma sa kaaway, mo niyang paagi nga kung nanahigayon nga imo nang mapildi ang imong kaaway, unya di nimong pildihon, that is love your enemies, mga kaigsunan. Higayon na. Patay na ang tanang mga Syrianon. Higayon na. Pero na yun sila sa ayaw. Ayaw. Pagkano nato ng tinapay. Kung naamoy sinamon, pagdala mo sinamon. Kanang espesyal ninyo. Ha? Kanang inyong mga cake diha nga chocolate, dada ninyo kay atong pakaunon. I'm struggling with that theology, mga kaigsunan. I'm struggling. Di gula ang akong pagkatao, mga kaigsunan. Naunsa na ba ni? Imo nang hari. Di nato ni patyo ni mga tawanan nga muna ang mortal nato nga kaaway. Huwag kita hunungi matag karunugon niya, balik-balikan ta niining mong kaaway, niya nahigayon. Sila mo'y mga tulisan, sila mo'y kawatan, sila mo'y mga murderer sa atong mga kalalakinan, sila mo'y nag-rape sa atong kababayanan. Elisha, pakano ni nato ang tinapay? Paimnong pagtubig. I'm struggling with that theology of Elisha, mga kaigsunan. No! Ingon nila sa dili. Ayaw yun ninyong patya. Ayaw yun ninyong dagmali. Hinunua. Pagluto mong tinapay o pagdalag tubig, kaya atong pakanon o paimnon aron mamauli sila sa ilang magaron. Tanaw, gawas nga pakanon, gawas nga paimnon, paulion pag yun. Nisamot ang hiubo sa hari. Ha? Daw ako madungong mga kaigsunan sa maning klase nga pastor, oy. Sunod sa bado, di na ko musimba, eh. Mag-backslide na ko. Niya na'y kalaban ato ng mapildi. Naunsa ba rin pakanon, paimnon niya, paulion? Pwede man tingali pakanon o paimnon, pero padaruhon na to. Pwede tingali pakanon, paimnon, pero pabughaw kahoy. Pakabog tubig. Naunsa rin papaulion naman yan. Lugar, usa na naman yun eh. Ikson, as I've told you, I'm struggling with that theology. O unya, mga kaigsunan, sa maminaw kamo niini nga sugilanon, makiglayog kamo sa pangunahuna, whether the unorthodox way in settling problems with our enemies could be just like with Elisha. Muna ako gibati. I'm struggling with that,
mga kaigsunan. Tanawa ra? Kato na yung tinapay og tubig, isnak ra to. Pastor, tanawa ra, mabasa. Ikaduhang hari, 6:23, unang bahin. So he prepared for them a great feast, and with had eaten and drunk. O tanawa? Kato na yung tinapay, isnak ra to, paisnakan ninyo ni kay gigutom ni baktas. Bilar ba gyud ni kay gabi pa ni Hawa sa ila kay gilibutan lagi ta. No. Ato sang paisnakon. Dahil no sa sunod, great feast. Dako nga kumbira mga kaigsunan. So kung dako nga kumbira dili na tinapay og tubig, did you get my point? Did you get my point? Muna pagtuos Biblia. Ha? So ang unang gidalit niining kalaban, tinapay og tubig. Apan imong tanahon sa kapitulo 6:23, unang bahin. So he prepared for them a great feast. And when they had eaten and drunk, hastilan mga kaigsunan. So karon atong ipalapad ka ng great feast, ha? Great feast. Ingon Elisha. Hala, nakapang-isnak na mo, karon taod-taod, ting paniod to naman. Pag-ihaw mo mga baka, tanang balay nga ako mga kaubanan, mag-ihaw mo baka. Karnero kanding. Kay atong pakauna. Ang uban maghikay og papait, ang uban maghikay og kalderita, ha? Nga naman, great feast. We can expound on that. Ato nang ipalapad ka ng punong great feast. Grabe nga kung biraigson. So akong palapdon nga kini, nag-ihaw sila baka, nag-ihaw kanding, nag-ihaw karnero, gipakaon ining kaaway nga mortal mga kaigsunan. Daw akong madungog ang matigulan sa iglesia. Pastor Elisha, sobra naman po ning imo ay. Okay raman ka ng pais na kung nambitaw na to, pero di na tama mag-ihaw kanding o karnero. Ha? Unya pa ulion pa yun. Oh. Ang ubanig so daw ako nadungog. Mga diakono nagbagulbol. Di na ko musimba sunod. Ako nakadungog sa akong imagination. Nagbagulbol ang taga-Dorcas. Hago-hago taghikay ni ini. Muni na namastama sa atong pamilya. Mubiya na ko aningas pag-alagad. Di ko kasabot nini. Ako balikon. Sa tapos na sila nakakaunog tinapay na kainom tubig. Nagingon din niya. So, he prepared for them a great feast. And when they had eaten and drunk, unsa naman? Sa diha nga nakainom na, nakakauna, nining dako nga salo-salo. Unsa na? Di pa uli. Now, ni ay murag katawanan po ni pero tinuod. Tanawa rin ng usa ka quotation ng ako nako. Love your haters. They are your biggest fans. Mga kaigsunan, Kuya Oni. Love your haters. They are your biggest fans. Higugma ang mga tao nga nagdumot kanimo. Nga naman, sila may numero uno nga fans. Nga naman, kanunay ka gibantayan. Nga naman, fans na nimo. Gibantayan. Nagbutang og puti nga mga bala sa Manila Bay. Ang gibantayan sa uban, katungil nilagom nga mga balas. Ha? Sa diha nga nanay bagyo, nagsunod-sunod bang bagyo, naging undayon ang mga haters. Banlason as bagyo. Pastilang kaya wa magigibanlas. Mo nga nagingon ang maong magsulat, love your haters, they are your biggest fans. Mga kaigsunan. Kanada yung mga kontrabida sa atong kinabuhi, higugma na sila kay fans na nato. Fans na nato. O galing lang ang ilang gibatayan ang sayop. Mo nang mangita tag pagi, nga dito masayop. So love your enemies. Why? They are your biggest fans. So karon gipakaw na skumbira, mga kaigsunan. Let us walk out to. Ang atong gisulti, atong kinabuyan. Ang atong gisulti, mo'y atong laktan. So karon,
Paminaw mo, kamong naminaw tanan. Na ako'y assignment kaninyo karong Domingo, kay Sabado man ron. Karong Domingo na ako'y assignment. Tipunan ninyo ang tanan yung mga kaaway o niya dadaan ninyo sa restaurant. Pakanaan ninyo. Oo. O di ba ka, kung di mo matog restaurant, mag-order mo sa Panda. O, ipa-deliver. Dahil magtigom, karon assignment na, karong Domingo, assignment. Karong Domingo, ang tanan ninyong kaaway, dito mo magkita sa restaurant. Imong gasto, ha? Kay gasto man sa Israel ang maong bangkite. Kay, pakanaan ninyo ang inyong mga kaaway. Let us walk our talk. Muman ang gisultis Biblia so atong kinabuhian. Apan, mga kaigsunan, kamo ang muuna sa pagpakaon sa inyong kaaway. Karong Domingo. Kung inyo nang napakaon ang inyong kaaway sa restaurant, gilutuan ninyong maayo, pahibaladayin ko. Magpadala dahil mo message ng pastor. Gitumang yun na mo ang kang Elisha. Katong miaging Domingo, nangaon mi sa among kaaway. Katong naglibak na ako, at dagkong hiwag yun sa mga inasal ang atong ipakaon. Katong nangutang nga way bayad-bado, ako pong gipakaon, pastor. Oo. Katong naglimbong na akong negosyo, ako pong gipakaon. Okay. So, inyo kong balitaan, kamo yung muna. Kay kung inyo na kong gibalitaan nga inyo nang nabuhat, musunod po ko ninyo. Unahan ninyo. Ha? Okay. Now, ako ning gisulti kaninyo. That's only for the sake of illustration. O nagpakita sa kahalapat nga dili kini masayon buhaton ngadto sa mga kaway. Mangutana ko ninyo. Asa may masayon? Ang pagbuhat og sermon o ang pagkinabuhi sa imong gisermon? Sa akong balikon. Asay masayon? Ang pagbuhat og sermon o kanang imong kinabuhian ang imong gisermon? Abi ni Wigson, ug ako maglisod ning ato karong programa. Nga kada Sabado ako mo'y muwali. Nisampit na ko sa uban natong mga pastor. Katong retired. Ang uban nga retired mo sa ilang ko giapela-apela na pastor, wa ko mahanad ng social media. Dili. Niadto na ko sa atong buhatan, nananghid na ko, nga kung pwede ba, nga sila na po may umuwali diri. Kung sa giingon sa atong mga kauban sa buhat, busy po sila o binuhat og wali, kay naa po sila mga appointment. Kana sa Zoom, mga kaigsunan. Dili masayon ig Zoom, kada Sabado ko magwali. Apasultian ko kamo. Kung kakalisod ko pagbuhat og wali, to be honest with you, there are some aspects in my sermon that I have a hard time to live what I'm preaching. Usa niini, mao ni karon mga kaigsunan. Masayon magbuhat og sermon. Ang atong burden naas pagkinabuhi unsa ang atong giwali. Karon nagwali na magyud ta ng kalaban atong pagkanon. Kung nabuta ang kalaban, mag-ampot ta nga maayo ang ilang pagkabuta. No. Dayon sa diha nga nanang kalaban, ipaisnak una nato sila. Sa diha nga nakaisnak na, magkumbira pagyud ta. Can we walk with a talk, mga kaigsunan? It is easier to make a sermon than to live of what we are preaching. Yeah. Pasaylo na to ang mga kalaban sa atong kinabuhi. Parang pagpasaylo ako magakumpisal kaninyo, it is hard and bitter. Malisod ug mapait. Kung ikaw mo'y biktima sa mga tao nga wa ka manghilabot o gunya gihilabtan ka. Pagkasakit sa imong kinabuhi. Nga nagtinarungkas pag kinabuya pa na mga tao nga kontrabida. Ginadaot ikaw. Ginapanamastamasan ikaw. Ugunsa na lang, mga kaigsunan. But we have to forgive. And believe me, to forgive our enemies is bitter and hard. Pwedeng paita.
ug lisod kung ikaw ang biktima. Apan sa pikas nga bahin, mapait ug malisod ang magpasaylo, apan ako maging kani, the fruit of forgiveness is sweet. Ang bunga sa pagpasaylo, hilabihan katamis. Ngano nga naging magkong matamis? Mapait, tungod kay reklamong mga Israelano, ngano magyuditang nga pagkauno man nato na, ngano di man nato patyon, pagkapait. Sila mo'y nag-rape, sila mo'y nagpatay, sila mo'y nangawat, pasaylo na itong pagkapait. Apan sa diya nga gipais na kong tinapay o tubig. Ug sa diya nga gipakaon sila sa dako kayo nga kumbira. Ang akong giganahan. Ang matamis nga pulong diri sa ubos. Nga nagiyon sa duhang hari, size 23. Busa gipapauli sila. Paingon sa ilang agalon, ang sumpay mo'y ato. And the Syrians did not come again on raids into the land of Israel. Sa diya nga na mauli na ang mga sundalo sa Israel. Tapos naka-snack. Tapos nakakaon. Gipapauli nga wa, yoy nakakusi kanila. Da akong napamalandong igso na, gitingalin ingon, atangan ato na sa tiradurong tanan lang nato. Di mong kibalo si Elisha nga ato ng gitirador. Paligso na ang matamis na gingon. Ug sa diya nga na mauli ang mga Syrians, wa na gyud mo balik sa pakig-away sa mga Israel. Peace, mga ka-Israel. Kalinaw na batnan sa mga Israelhanon. Kalinaw ang nabatnan. Sa diha nga ilapang gi-aplikar ang mata batok sa mata, ngipon batok sa ngipon, walay hunong ang pag-atake kanila sa mga Syrianon. Sa diha nga ilang gi-adaptar, bangkaw batok bangkaw, espada batok espada, walay kalinaw ang mga Israelhanon. Kanunay gibalik-balikan sila sa pakig-away sa mga Syrians. Apan mga kaigsunan, sa diha nga lahi ng ilang estratehiya, bangkiti batok espada, bangkiti batok bangkaw. Nagingon ba ng kasulatan? And the Syrians did not come again on raids into the land of Israel. This is an orthodox way, mga kaigsunan. The best way to defeat the enemy is to love them. Ang pinakamaayo nga pagpildi sa kaway mo ang paghigugma kanila. Paminawan ninyo kung sa gigon ni Benjamin Franklin. Love your enemies, for they tell you your faults. Higugmang inyong kaaway, kaya ka na sila musulti unsa ang imong sayo. Kuyaw na, no. Kaya kinang kaaway, ang sayo pero maging mo isulti nimo. Busa higugmaan sila, kaya sila mo'y muable sa atong mata, nga sayo pa atong gibuhat. Love your enemies, for they tell you your faults, mga kaigsunan. Ano ay gisulti ni Martin Luther King? Paminaw niyong mayo. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Ang kangit-ngit, dili nga makapapahawa sa kangit-ngit. Apan ang kahayan, muray mo papahawa sa kangit-ngit. Ang pagdumot, dili makapahawa sa pagdumot. Apan ang makapahawa ang pagkigugma sa nagdumot, mga kigso. Yes, sa Abraham Lincoln nagingon, I destroy my enemies when I make them my friends. I destroy my enemies when I make them my friends. Akong gipildi ang akong kaaway, sa diha nga ako silang gihimong higala. Higala. Nagingon, nagpadayon si Martin Luther King, love is the only thing that can turn an enemy into a friend. Love is the only thing that can turn an enemy into a friend. Ang gugma ra gyud, mo'y bugtong pamaagi nga ang imong kaaway, mahimo nimong higala, mga kaibigan. Ano ang resulta sa unorthodox way
mga kaigsunan. The Syrians did not come on raids into the land of Israel. Wa na mo balik. Ha? Sa diha nga gibalusan ng ilang kabangis sa tinapay ug tubig. Sa diha nga gibalusan ang ilang pagkamagdaog-daog sa dako nga bangkiti, mga kaigsunan. And the Syrians did not come again on raids into the land of Israel. Tapuso na ko. Abi ninyo, katutanang nahisgutan nato ng mga kotisyon. Katutanang gibuhat ni Elisha is only a reflection sa doktrina ni Ginoong Hesus. Nag-iyon si Ginoong Hesus sa Mateo 5:44-45. Apan ako mag-ingon kaninyo, higugmaang inyong mga kaaway. Panalangin sila nga nagatunglo kaninyo. Pagbuhat kamong maayo nga nagadumot kaninyo. Pagampo kamo kanila nga nagpasipala kaninyo. O naglutos kaninyo. Kay kamo mahimo anak sa inyong amahan sa langit. Mga kaigsunan. Kitang tanan gusto tang mahimong anak sa amahan sa langit. Niyara. Higugmaang kaaway. Iampong na namastamas ka na to. O unya sila nga nagdumot ka na to atong iampo. Kaysa diya nga atong buhaton. Mahimo kitang anak sa atong amahan sa langit. Kay siya nagpaulan o nagpainit sa adlaw, bisan pa sa mga dautan. Therefore, to end our presentation this morning, the unorthodox way in dealing with enemies is actually Jesus' way. Ang gitawag nato unorthodox nga pamaagi sa pakiglambigit sa mga kaaway. Nga paimnon og tubig, pakanon og tinapay. Pistahan ang mga kalaban. Ako maging kanyo, this unorthodox way is but Jesus' way. Therefore, all I can say to end is, mga kaigsunan, just do it. Just do it. Pastor, lisod man, just do it. Pastor, grabe man iyang gibuhat, just do it. Do it with Jesus Christ. Do it with Jesus Christ. Ug atong mabuhat ang dili kasagaran nga gibuhat sa mga tao. Kaya pagigong mas kaaway, ang pagpasaylo sa kaaway, ang pagpakaos kaaway, ang pagpainom sa kaaway is but an orthodox way. An unorthodox way. And that unorthodox way is Jesus' way. Just do it. Magapo kita. Salamat sa Diyos. Ngayon mo kaming gitunan sa pagigugma, bisang pas, sa mga tao nga nagperwisyo ka na. Sa tawhanon o Diyos na pagbati, malisod kinirang buhaton. Apan amo ning buhaton, kamo ni ang bugtong paagi nga kami mahimo nimo mga anak nga lalaki o babae. Ginoo, uban sa grasya ni Jesus, uban sa iyang pagtabang ka namo, amo ning mabuhat. Kay kining tanan ang pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo ka ninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.